So what's up mga ka-vlog-vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So ngayon mga ka-vlog-vlog, nandito ngayon tayo sa ating munting poultry house kung saan nandito yung ating mga alagang RTL. So ngayon mga ka-vlog-vlog, pag-uusapan natin kung ano yung magandang breed na pwedeng alagaan para at least maging maganda yung ating egg production business. So ngayon mga ka-vlog-vlog, sa episode na to, pag-usapan natin kung anong breed ang maganda sa RTL chicken para sa ating egg production business. So ang daming nagtatanong, ngayon sasagutin natin mga ka-vlog-vlog. So bakit nga ba kailangan natin mga ka-vlog-vlog i-check or alamin kung ano yung magandang breed ng RTL para sa ating egg production business? Actually mga ka-vlog-vlog, yung breed, it directly affects yung egg production business. Kaya mahalaga na dapat alam mo kung anong klaseng breed ng layers ang inyong aalagaan sa inyong egg production business. So dito mga ka-vlog-vlog sa ating farm, meron lang tayong isang breed na inaalagaan dito. So kahit may first batch tayo tsaka second batch, isa lang yung breed na inaalaga natin, which is yung white decalb mga ka-vlog-vlog. So actually dalawa yung pinaka main na RTL or breed ng RTL dito sa Pinas. Meron tayong Loman tsaka white decalb. So yung white decalb, isa yan sa mga strain ng white leghorn, which is maganda siyang alagaan na breed ng RTL para sa egg production business. So dito sa farm natin mga ka-vlog-vlog, ang inaalaga nating breed, gaya ng sabi ko kanina, ay white decalb. So yung white decalb chicken mga ka-vlog-vlog, they are globally recognized for their high number of saleable eggs in the market. At the same time mga ka-vlog-vlog, hindi ito mahirap alagaan. So because of their docile behavior, at the same time maganda yung livability ng mga white decalb na RTL mga ka-vlog-vlog. So mababa yung chances ng mortality or yung mababa yung percentage ng mortality rate ng mga alagang RTL, especially kapag white decalb. At the same time mga ka-vlog-vlog, ito kasing white decalb, excellent sila in terms of egg quantity produced per year. So technically speaking, in terms of egg production, kaya nilang mag-produce ng 300 to 330 per eggs per year. So yun yung kaya nilang i-produce within the year. So nagsisimulang mangitlog yung mga alagang nating RTL, especially yung mga white decalb, sa edad na 141 days old. So technically speaking, sa ganong age or sabihin na natin nasa 16 weeks old up to 18 weeks old, possibility na mangitlog na yung ating mga alagang RTL. Mayroon na dyan papatak-patak na paunti-unti. At the same time, yung peak of production nila mga ka-vlog-vlog, umaabot ng 96%. So ganyan kataas yung egg production rate ng mga alagang RTL na ang breed ay white decalb. In terms naman mga ka-vlog-vlog sa feed consumption ng mga alagang RTL na white decalb, kaya nilang magkonsumo ng 100 hanggang 110 grams per day. So yun yung feeding consumption ng mga alagang RTL na white decalb mga ka-vlog-vlog. In terms of physical characteristics mga ka-vlog-vlog, madali lang naman ma-identify kung white decalb yung inyong inaalagang RTL. Katulad nito, kung matitignan nyo or i-check nyo, yung kanilang earlobes ay white. Ayan o, white yung earlobes ng mga alagang white decalb. At the same time, kung mapapansin nyo, masyadong maikli lang yung kanilang neck, pero malapad. So that is another physical features or characteristics ng mga white decalb. At the same time, kaya nga sinabing white decalb, it is because of their white feathers. They also have yung short lower extremities. So talagang medyo maliit lang. At the same time, yung size nila is nasa medium size lang compared doon sa mga ibang breed katulad ng Longman, malalaki ng konti. At the same time, yung mga white leghorn, sobrang lalaki niyan yan. So etong mga white decalb is nasa medium in terms of size. So again mga ka-vlog-vlog, importante na dapat
kinukonsider nyo yung breed ng inyong mga alagang RTL, kasi nga it directly affects yung egg production ng inyong egg farming business. So yun lamang po mga ka-vlog. So again, maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Hanggang sa muli mga ka-vlog. So sana patuloy niyong suportahan yung ating munting YouTube channel at yung ating munting negosyo mga ka-vlog. Maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming.